Hindi ko alam kung maliwanag sa iyong upuan ang larawang yan. Yan ay ang Brandenburg Gate. Ito'y matatagpuan sa Berlin. Ito yung capital ng Germany. Ang Brandenburg Gate ay sinimulang itayo noong 1788 at sa loob ng 3 years ay natapos ito noong 1791. It was originally erected as a symbol of peace. Ito'y simbolo ng kapayapaan and served as the grand entrance of the big city ng Berlin. Maraming nabuong kasaysayan o magagandang event ang nangyari sa gate na ito at naging bahagi ng magandang history ng Germany. Pagkatapos ng World War II, nahati ang Germany into two. 1949 ito. Dahil sa kanilang magkaibang ideology, ang isa ay napunta sa bandang east, ito'y mga komunista. At sa bandang west naman ay ang mga democratic o naniniwala sa demokrasya. Ang kaso, marami ang naglilipat from east dahil makikita nila sagana ang buhay sa west, ay marami ang lumilipat from east to west. At ang mangyari pa ay parang naubusan, lalo na yung magagaling. Nagkakaroon ng brain drain sa East Germany at nagkakahanap sila ng magandang oportunidad sa kabila. Kaya naman, ang East Germany ay nagtayo ng isang pader, tinatawag nilang Berlin Wall. Ito ay mismong sa tapat ng gate na yan, 43 kilometers long. Ang haba, Ang habang ito, kung imaginein mo, ay mula sa Kalulot ay hanggang Tarlac. Ganong kahaba ang tinayong pader. Hindi lang 43 kilometers long, sinugrado nila na pinaikutan ang Berlin. At dumagdag pa sila ng 112 kilometers, kaya total ay 155 kilometers ang tinayong pader na yan. Ito naman ay naging simbolo ng hostility, ng puot, ng away, ng fear, at ng broken relationship. Sa pagkatayo ng pader na yan, maraming pamilya ang nagkawatak-watak. Maraming kaibigan ang nagkahiwalay at ang dating kapitbahay mo ay nalipat sa kabila. At ang magandang gate na yan ng Brandenburg ay naisara at naging simbolo ng isang divided Germany. Marami ang naniniwala at nawalan na ng pag-asa na ang pader na ito ay hindi na magigiba. At kung makita yan, iyan pala ang aerial view, Iyan ang gate, iyan ang, kung malinaw pa, iyan ang wall na itinayo, Ngunit noong 1989, after 38 years nung pagkatayo ng wall na yan, ay giniba ng mga tao ang pader. Nung taon yon ay laganap ang kanilang mass protest at ang hinihingi nila ay kalayaan na makapag-travel at hindi sila restricted sa kanilang lugar. Kaya sila na mismo ang gumawa ng kaparaanan sa pagkakamali ng isang leader ng East Germany ay sabi nila ay alisin na ang restriction na yan. Sumugod ang mga tao. At ang mga tao ay sumugod sa pader na yan at nag-celebrate sila dahil sila na mismo ang gumibiba. They cross freely, embrace loved ones na dating hindi nila nakakasalamuha at nag-celebrate sila. Ang barrier that had divided people for almost 3 decades was removed, making reconciliation and restored relationship possible. After a year, 1990, naging isa na lamang
ang Germany hanggang ngayon, ano. At ang Brandenburg Gate sa ngayon, yan na, ano, ay naging biglang ultimate symbol ng hindi lamang ng peace, kundi ng harmony, ng isang reunited Germany, at ng kanilang resilience. At sa ngayon, ito ay isang major attraction sa Germany. Bakit ko binabanggit ito? Ang ating tatalakayin ay may pagkakahalintulad sa nangyari sa bansang Germany. Ang ating magagandang relationship, madalas sa mga hindi natin inaasahang pangyayari, ay magkakaroon ng gusot na minsan ay magdudulot ng hindi pagkakaunahan, at ang malungkot ay hahantong ito sa isang broken relationship. Para bang kung mayroon kang problema sa isang relationship, para bang may pader na inilagay diyan, ano? Pader na naghiwalay sa iyong mahal sa buhay. Sa aklat na ito, lalo na itong 17 to 22 ay muli nating matutunghayan kung paano ang ginawa ng gospel sa buhay ni Paul, ni Philemon, at ni Onesimus tungo sa isang reconciliation. Kaya't naman ang title ng ating The Gospel That Reconciles. Ano? Yan. At meron tayong 3 sections. Ano? Number 1, ito yung redeem the cause sa verse 17 to 19. Repress the heart, pangalawa, verses 20 to 21. And then rely on God bilang kauli-ulian sa verse 22. Ang ating main truth, believers are called to pursue reconciliation through the gospel. Okay, sa una, sa mga talatang 17-22 ito ay bahagi pa rin ng apela o request ni Paul kay Philemon. Pero sa bandang dulo nito, ito na yung pinaka-climax ng kanyang sulat. Alam naman natin na ang tanging layunin lang ni Apostol Pablo ay mamagitan, mag-intercede para kay Onesimus. Sino kasi si Onesimus? Siya ay isang runaway slave. Kaya sa pagtakas niya ay naging Kristiyano siya, naging believer siya. At dito sa mga talatang titignan natin, i-demonstrate ni Paul ang pinaka-heart ng gospel. Yan ang reconciliation. Meron lang tayong mga necessary actions na dapat nating gawin. Paano ma-accomplish ang isang reconciliation na makikita natin dito? Number 1, redeem the cause. Yan. Dito tayo sa verse 17 to 19. Buksan natin ang Bible natin sa mga talatang yan at panatilian naman nating bukas para masundan natin ito. Dahil dito lang nakasalig ang ating pag-uusapan. Sabi sa verse 17, so if you consider me your partner, receive him as you would receive me. Again, ito'y second part ng kanyang appeal, kaya sinimulan niya ito sa so. Kaya't, sabi niya, maganda sigurong balikan natin, ano bang nangyari sa unang part ng kanyang appeal? Ang kanyang appeal para kay Onesimus, na siyang object ng kanyang appeal, ay may request. Request niya kay Philemon na sana ay pabalikin niya ito, tanggapin niya ito. Dahil sabi niya, ay dati hindi useless lamang siya dati, pero ngayon siya ay useful. Katunayan, sabi niya, kapalit mo ay kasama ko siya sa ministry. Wala ka, pero siya ay nandito, katulong ko siya. At sabihin pa, napamahal na si Onesimus kay Pablo. Marahil, siguro habang binabasa niyo, kamukha ko kayo, masyado kayong excited sa pagbasa. Ang pagbibigyan kaya ang apela ni
ni Paul? Mapapatawad kaya siya? Well, ayaw kong i-prep. Walang naitala, ano? Walang naitala. Ano ang naging resulta? Ano? Pero naniniwala tayo na mayroong positibong nangyari. Ang apela ni Pablo kay Pilemon ay nabigyan ng pansin. Dahil naman, ang Book of Philemon ay naisama sa Bible, naisama sa New Testament. Ano po? Okay, balik tayo. Sabi niya, so, consider me your partner. Ang salitang partner dito ay, sabi nila, ang original translation niya ay koinonia. Ito ay familiar na sa inyo na ang big sabihin ay fellowship. Meron to have it, sabi ng isang fellowship ay to have it common, in common. Sila ay mayroong pagkakaparehas. Kung balikan natin sa verse 6 ay nabanggit nila ang kanilang partnership. Saan sila magka-partner? Sa pananampalataya. Na ito raw ay ang kanilang partnership ay magbubunga ng mas malalim na pagkaunawa sa mga magagandang bagay na ginagawa sa kanilang buhay sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus. Yan ang kanilang partnership. Sabi ng isang commentary, sabi niya, para silang magka-business partner. Ang approach dito ni Paul ay para silang magka-partner sa business. Na para bang nagsasabing, pagtulungan natin itong ma-accomplish ang deal natin ito. Pagtulungan natin i-solve ang problema patungkol kay Onesimus. At sa last part ng verse 17, sabi niya, ginawa niya ang suggestion na ito, receive him as myself. Sabi niya, receive him as you would receive me. Bakit naman? Kasi hindi niya masamahan si Pilemon dahil siya ay nasa Roma, nakabilanggo siya. Ang ibig niyang sabihin, the way you treat me, the way you will treat Onesimus. Kung paano mo akong tanggapin, sana tanggapin mo rin si Onesimus. Ang word na received diyan ay sabi ay, ang malalim na pagkakulugan ay to receive into one's family circle. Welcome fully and warmly. Ito'y pagtanggap, hindi lang pakunwari, kundi ay pagtanggap ito sa kanyang pamilya. Ibig sabihin, si Pilemon ay dapat niyang patawarin at kalimutan ang nagawang pagkakamali ni Pilemon. Ang ganda sigurong ni Onesimus, Imagine, i-picture nyo, kung nandyan kayo, ang isang slave ay babalik, ang isang alipin, and then i-welcome ng kanyang master. Parang yung prodigal son na yayakapin niya at patakbo niyang sasalubungin, Then, hindi ba ito ang picture ng ating mga sarili? Na one time tayo ay alipin ng kasalanan. Pero patakbo at niyakap tayo ng Panginoon. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. At ituloy natin sa verse 18, sabi niya, if he has wronged you at all, or owes you anything, charge to my account. Kanina, ang suggestion niya ay receive. Ang next suggestion naman niya ay para talagang businessman. Ito ay, ang word na ginamit niya ay charge to my account. Ito ay isang accounting term, di ba? Na ibig sabihin, i-debit, i-deduct mo sa aking account. Well, sabi ni Pablo, kung meron man siyang pagkakasala, kung meron man siyang pagkakautang sa iyo si Onesimus, ako na ang sasagot diyan. Itutuloy natin,
Sa 19a, I, Paul, write this with my own hand. I will repay it. Iyan ang kasiguraduhan na binatawan ni Apostol Paul kay Philemon. Ano ba ang ibig sabihin ng write this with my own hand? Nung palang unang panahon, nung panahon ni na Apostol Pablo, ito ay isang legal na promissory note. Ang pagsulat na sasabihin sa sulat na ako na ang sasagot dyan, ito'y nagsasabing, sigurado kung babayaran yan. Ako na ang bahala ng pagkukulang ni Onesimus. Then ang tanong, siguro naglalaro sa isip mo, paano siya magbabayad? Di ba? Nakabalunggo siya. Hindi makapaghanap buhay, ano? Yan ay malaking tanong, di ba? Na hindi natin kayang sagutin. Nung Sunday, pagkatapos kong mag-preach, ay ugali ko na tanungin ko ang aking dalawang loving and affectionate na critics, si Jay at si Sister Weng. Ako naman gusto ko naman din mag-improve. Honestly, tatanungin ko ano ba yung masabi nila. Pagkaupo ko, tinanong ko si Jay, sabi ko, Tong, naintindihan mo ba ang mga pinagsasabi ko? Nasusundan mo ba? Siyempre, nasusundan ko naman. Hindi ka ba nainip? Sabi niya, okay naman pero parang napahaba yung iyong kwento tungkol sa introduction, sabi niya. Bakit mo ba kasi kinwento na samantalang kinwento na, sinabi na ni Brother Justin, sinunulit mo pa. Ganun ba ito ang kako? Pero alam mo, sabi ko, ina-assume ko yung mga lahat, hindi alam, siyempre. Kailangan kong ulitin para malinaw kako. Okay, sabi niya. Ako naman wala akong problem. Nakuha ko, sabi niya. Pagka-uwi ko naman, Sister Weng dahil galing kami sa council meeting at dala-dala lang nagmamadali kami umuwi at dala-dala namin yung aming lunch. And then habang naglalunch ako, sinamahan ako at nakipagkwento siya sa akin. At ayun ang paraan. Sabi niya sa akin, naintindihan kaya ng iba, lalo na yung mga members, lalo na yung mga bisita, yung tungkol sa sinasabi ko, yung halimbawa, paano ba naging Kristiyano si Philemon? Yung mga bisita ba, maintindihan yan? Ay si Onesimus, samantalang si Paul ay nakabilanggo, and then si Onesimus ay runaway, patago-tago. Well, sabi ko sa kanya, marami talagang tanong sa Biblia na hindi natin kayang sagutin. Hindi detalyado ito. At sa pagbabasa natin at pag-aaral natin ay, yung mga iba talaga naman ay naghahanap lang talaga ng butas o loophole instead na hanapin ang katotohanan. Basahin natin ang 1 Corinthians 2:14 bilang paningit lang. Sabi diyan, nasa screen naman kung hindi nyo kagad makita. Okay? Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ng mga iyon at di nila naunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa parang espiritual. Naranasan nyo yan sa mga home Bible studies. Maraming mga tanong na kailangan aminin na natin kung minsan talagang hindi natin masagot. And then kung babalik tayo sa letter, hindi malinaw kung paano babayad si Paul. Basta sabi niya, akong bahala. Pwede sigurong sabihin,
sa terminology natin ngayon, charge to experience na lang. O kaya, charge to heaven. Kung pwede lang, Pero walang ganyan, Ito yung mga lang natin, Pero for sure, ang dakilang apostol ang magbabayad sa naging utang ni Onesimus. Ang malaking katotohanan dito ay mayroong dapat bayaran para ma-restore ang isang broken relationship kaakibat ng pagpapatawad. Marahil hindi man pera. Ang hinihingi sa atin ay pride na higit pang mahirap bitawan kesa sa pera. Ang forgiveness often requires sacrifice para ma-attain ito. Again, i-picture natin ang ating sarili. Sa 2 Corinthians 5:21, ito yung sinasabi nilang doctrine of imputations. Ang sabi niya ay, sa versikulong yan ay, naligaw yata ako. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya ay itunuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ito ang tinatawag ng mga theologians na great exchange sa verse na ito. Ang ating pagkakasala o ang ating pagkakautang sa Diyos ay nailipat kay Kristo na dapat sana tayong magbayad. Siya ang naparusahan na tagbayad sa krus. At hindi nagtatapos doon. Ang kanyang perfect life, ang kanyang perfect righteousness ay nailipat sa atin. Para bang sa harapan ng Diyos ay hindi tayo nagkasalak kahit konti. At ito ang ating sandata para pwede tayong mamuhay ngayon ng may kabanalan. At continuing verse 19b, sabi niya, to say nothing of your owing me even your own self. Anong ibig sabihin ni Apostol Pablo dito? Gusto lang niyang i-remind si Pilimon, alalahanin mo. Parang sinasabi niya, may utang ka rin sa akin, di ba? Nakilala mo ang Panginoon, naging mananampalataya ka. Ako ang ginamit ng Panginoon. Di ba sa verse 10, ganyan din ang malinaw na sinabi ni Pablo na si Onesimus ay naging anak niya sa pagkabilanggo. Naging anak din niya sa pananampalataya. Ibig sabihin, si Pilimon at si Onesimus na dating merong working relationship na isang master and slave, ngayon ay sila ay isang brother na, isang magkapatid na sila sa Panginoon. Di ba? Ito ay isang compelling reason, mabigat na reason para pagbigyan ang request ni Paul. Again, ang ating main truth, believers are called to pursue reconciliation through the gospel. Sa next section ay makikita natin sa pangalawa na ang bahagi ng proseso ng reconciliation ay hindi lang kailangan redeeming the cost o kailangan kang merong dalhin, i-bear na cost ng reconciliation, kundi ma-repress ang heart ng parties involved. Repress the heart, verse 20 hanggang 21. Tignan muna natin ang verse 20. Yan. Yes, sabi niya, brother, I want some benefit from you in the Lord. Repress my heart in Christ. Napakaganda. Tinawag muli niya itong, anong tawag sa kanya? Hindi alipin, di ba? O hindi, di ba? Kundi brother. Brother, ito ay second time na niyang ginamit, di ba? Sa verse 7, tinawag din niyang brother si Pilimon. Yan. Sabi niya sa verse 7 ay, nabalitaan ko, maraming na-repress ang heart ng mga saints, sabi niya.
Binigyan mo sila ng joy and comfort. Pinasaya mo ang puso ng mga kapatid. Isa kang malaking encouragement, Pilemon, sa iba. Pero this time, gusto ko naman na maranasan din ito. Sa pagtanggap mo kay Onesimus, liligaya ang aking puso. Marerepress ang aking puso. Sa isang broken relationship, meron talagang pain na dulot nito, di ba? Naranasan lahat natin ito. Parang isang splinter sa finger. Tama ba? Yung tinik, kaya kapampangan na, salubsob. May salubsob ka. Lagi itong nasa isip mo, lagi itong nakasabit. Hanggang hindi mo maalis ito ay, kami pasnon, hindi ka maging comfortable, Pero pag naalis mo naman ito, ay mayroong kakaibang feeling na nasa iyo. And then, tuloy natin sa verse 21. Confident of your obedience, I write to you knowing that you will do even more than I say, sabi niya. Kumpiyansa ako, Pilemon, na gagawin mo ang lahat. Higit pa sa suggestion ko. Higit pa sa pagpapatawad mo sa Kanya. Higit pa sa pagtanggap mo siya na hindi lang isang bondservant, kundi isang kapatid sa Panginoon. And then mag-speculate lang tayo. Ang more than this ay yung ibilang si Onesimus sa pamilya ni Pilemon. Hindi bilang sangalipin, kundi isang kasama sa bahay at kasama sa ministry o kabilang sa bahay at kasama sa ministry sa church sa Colossus. Sa ganong senaryo, marerepress, sasaya ang puso ni Paul at siyempre ganon din si Pilemon. Again, ang ating main truth, believers are called to pursue reconciliation through the gospel. At panghuli, ang reconciliation through the gospel not only redeem the cause of reconciliation, it also repress the heart, but we must rely on God as we restore a broken relationship. Sa verse 22, kaysa isang verse at kauli-ulian, sabi niya, at the same time, prepare a guest room for me. For I am hoping that through your prayers, I will be graciously given to you. Ano bang makikita natin dito? Makikita dito ang malaking pag-asa ni Paul. Ano ba yung pag-asa? Na one day, hindi siya, o makakalaya siya, hindi siya mananatili sa bilangguan. Ang sabi niya, paganda mo ako ng matutuluyan. Bibisitahin kita. Bibisitahin ko ang iglesia sa inyong tahanan. At siyempre naman, magkikita sila ni Pilemon. Kung kayo si Pilemon, ay siyempre, kung hindi mo pagbigyan ng request, magkikita kayo. Parang nakakaya naman, di ba? Ito ay parang magbibigay ng pressure ng malaki kay Pilemon. Pero importante sa palagay ko kay Paul, nung sinabi niya ito ay nais niyang makita personally na magkayakap si Pilemon at Onesimus. Na hand-in-hand, magkasama sila sa gawain ng Panginoon, makita niya ang resulta ng reconciliation. And then kung itutuloy natin ang verse 22, anong sabi diyan? Hoping that through your prayers, I will be graciously given to you. Naniniwala si Paul sa panalangin, hindi sa kanyang abilidad ng kanyang paggawa ng sulat, hindi sa kanyang persuasion, hindi sa kanyang abilidad, kundi sa panalangin. Panalangin ni Pilemon at ng kanyang iglesia sa kanilang bahay. Bigla lang naisip ko,
Napakalaga ng pulong panalangin, di ba? Pero marami sa atin parang wala sa prayer meeting. Biglang nagpatalastas, Okay. Napakalaga po ng panalangin. Hindi lang ng personal, kundi panalangin ng isang iglesia. Kaya nga tayo meron din prayer gathering. Makikita dito ang malaking pag-asa niya na naka-anchor, nakasabit, nakasalalay sa isang sovereign God, hindi sa kanyang sarili. Ang kanyang reliance ay sa Diyos lamang. Dahil alam niya, napakabigat ang magpatawad. Alam natin ito. Napakabigat. Tanging sa biyaya lamang ng isang gracious and merciful God, kaya natin pwedeng gawin na magpatawad. In closing, marami sa atin, many of us have our own Berlin walls. Walls of hurt, sakit ng damdamin, pride, resentment, unforgiveness. They separate husband and wives, parents and children, friends, and even fellow believers. The gospel calls us to what? To pursue reconciliation by what? By redeeming the cause. By repressing the heart. By relying on God. Dahil tamang sa gospel ang pagtawag niya, kay Kristo lamang ang pwedeng gumiba sa maraming wall na nagdi-divide sa isang relationship. And lastly, basahin natin ang Ephesians 2:14. Sabi diyan, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan. Di ba payapa pag mayroong magandang relationship? Dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hentil sa pamagitan ng kanyang katawan. Giniba niya, ano daw ang giniba? Giniba niya ang pader ng alitan na naghiwalay sa atin. Again, ang main truth, kaysa isang main truth, believers are called to pursue reconciliation through the gospel. At bilang application sa ating mananampalataya, narito ang ilan. Number 1, we must welcome repentant believers. Lagi tayong may bukas na puso. Lagi tayong may pusong mapagpatawad. And then number 2, reconciliation often requires sacrifice. Merong kakibat na yan. Merong bayad yan. At usually yan ang ating pride. Then number 3, forgiveness represses relationship. Sa pagpapatawad ay merong joy, ang isang comfort, ang isang relationship. And then kung meron tayong kapatid, ipagralangin sila na maayos ang isang broken relationship. Maging tulay tayo kamukha ni Apostol Pablo. And then lastly, trust God to change heart. Tanging ang Diyos lamang ang pwedeng magbago ng puso. Hindi kahit anong galing natin, hindi natin ito kaya. Sa mga kapatid, sa mga hindi naman mananampalataya, isa lang naman dapat ang kailangan. Tayo ay dapat makipagkasundo sa Diyos. Dahil sa ating kalagayan, hindi natin kakasundo ang Diyos. May pagkakasundo lamang natin ito kung tayo magsisi, manampalataya sa ginawa ni Kristo na siyang nagbayad ng ating kasalanan. At sa ating gagawin na pagsisisi at pananampalataya, tayo ay ma-reconcile sa Diyos. Tayo ay magiging anak niya. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa iyong salita. Salamat po ang reconciliation ang pinakapuso ng iyong magandang balita, ng iyong gospel. Kayo ang unang magpatawad sa amin. Marapat lamang na marunong kaming magpatawad. Minsan po, nandyan ang bigatin
nito. Lord, baguhin mo po ang aming mga puso. Salamat po sa sulat ni Apostol Pablo kay Philemon. Naniniwala kami sila ay na-reconciled dahil sa inyong ginawa, hindi dahil kay Pablo. Salamat po, may mga tao ka rin ginagamit na kaming mga kapatid ay pwedeng magkaunawaan. Mayroong mga tulay na ginagamit mo. Salamat po, mayroong katulad sana ni Apostol Pablo. Maraming salamat po sa katotohanan ng iyong salita. Ito po ang aming samot, dalangin ng may pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.